Possible kayo mag-breakout to pataas. Kung if mag-breakout siya guys, dito, papunta dito. Possible 130 ng kaya niyang puntahan ha. Kaso, let's see. Kaso kasi masyadong stiff na itong ginagawa niya eh. Itong pattern na to, stiff na to guys eh. Sobrang stiff na. Trading crypto, especially with leverage, is extremely risky and you can lose your entire portfolio. This is not financial advice. This video is for educational and entertainment purposes only. Be aware of scammers impersonating us. If you can't find it on this YouTube channel, it's a scam. Welcome guys, tara pag-usapan natin ang price action ni BTC ngayong araw. Bali, update ko lang kayo sa naging price action niyan last week and then ayun. Pasensya na, ngayon lang ako nakapag-update dahil malis ako, umuwi ako ng Tainan, then nag-caution kami, nag-beach. Ngayon lang, syempre, kailangan natin bisitahin ng ating loved one. Ayun lang, bali, kaya ngayon lang ako nakapag-update sa inyo. Marami nangyari, hindi ako nakapag-trade din mga araw na dahil syempre bakasyon din ang utak ko ayaw ko mag-isip ng marami. Pero based on the chart, pa rin tayo. Same lang yung ginawa ni BTC dito eh. Itong part na to din ito. Ayun lang, paalala ko lang ha. This is not financial advice, this is only educational purposes only. Gusto ko lang kayo bigyan ng insight regarding sa price action and then kung ano nakikita ko sa market. Ayun lang, then back to the chart ulit tayo guys. Bali, based on the chart lang talaga ay parang same siya dito sa senaryong to, then dito, no. Gumawa siya dito, no, ng flag, then another flag. Pero pansin nyo guys, yung ginawa niyong flag dito is hindi siya yung typical na pataas, biglang nagbago yung kanyang flag dito eh. Naging parang diretso siya. Yung natapos yung kanyang ginawa ay parang ganito. Naging diretso. Then, possible kaya ganun gagawin niya ulit. Kasi dito naman, flag pa rin naman to guys. Kaso, still, pag pinuun natin, paano natin kukunin pag ganyan? Possible, pwede rin or pwede rin ganito. Kunin natin to. Ganito natin to. Ganyan. Possible kayo mag-breakout to pataas. Kung if mag-breakout siya guys, dito, papunta dito. Possible 130 ng kaya niyang puntahan ha. Kaso, let's see. Kaso kasi masyadong stiff na itong ginagawa niya eh. Itong pattern na to, stiff na to guys eh. Sobrang stiff na. Let's see kung itutuloy niya or another all-time high ulit tayo this May. Then bago matapos na yung May guys, paalala ko lang ha, matapos na yung May pero hindi natin makita na may sell and go away eh. Pansin nyo ba guys? Pansin ko rin eh. Wala akong makita na sell and may go away tayo ngayon eh. Then pagdating ng September ends, gisingin mo ako eh. Parang ganun ba na wala eh, wala akong makitang ganun guys eh. Bigla or dahil sa Donald Trump effect ito guys. Feeling ko baka Donald Trump effect to eh, na bullish talaga siya sa market about sa crypto. Kaya nagpa-pump si BTC na magugulat ka na lang. Tapos yung mga altcoins sumabay din. Tumaas ulit. Pero hindi naman sila nag all time high. Pero still, kahit pa paano, sumasabay sila sa galaw ni BTC. Hindi nag-stagnant. At least nag-iikot ulit na yung money flow ulit sa crypto. Let's see. Kasi if ever flag ulit to, makakita tayo ng all time high eh. Diba? Kaso napaaga. Kaso itong ginagawa niyang leg up, sobrang stiff to. Hindi ko lang sure kung mayroon lang silang pinapakawala yung mga naiwan nung last, then yung bumili sa top, then naiwan na mga institution, tapos ngayon ay gusto nila ilabas nila yon. Ewan ko hindi ko alam guys pero yung kutob ko lang pero syempre tayo dito sa market nagpe-predict, nag-speculate sa mga possible na pwede mangyari, pero still hindi naman to 100%, pero hindi ko naman sabi na magaling ako, pero yun lang yung napapansin ko lang guys based on the chart lang. And then sa weekly natin, red candle tayo pangalawang araw natin ngayon, red candle tayo, pero let's see, baka kasi mag green candle din yan eh, mag pop all the way, then mag ganito, para same din to parehas din sila. Then paalala ko lang, malapit na tayo umabot sa week dito sa taas. At pag sinukat mo kasi itong falling wedge natin, ito yung measured value dito banda 108, na 105 na tayo guys eh. Baka possible ito na yun, hindi ko masabi na ito na yung top, pero let's see ha. And then grabe biglang lumipad si BTC, pero based on the chart, let's see ha. Kaso if na kasi itong ginagawa niya eh. Tapos kung babalikan natin yung ating laging ina-assume na possible na gawin niya, let's see. Then, ewan ko kung magti-triple top ba ngayon si BTC, parang gagawin niya eh. Possible, isa pa dito, then abutin kaya niya to guys. Let's see
then another down, up. Kung if ever basagin niya to, magiging ganito tayo yan. Parang ang pangit tignan sa chart, no? Pero wala ganitong pinapakita sa atin ni BTC eh. Let's see. Or possible ganito, ewan ko. Let's see, hindi ko talaga alam guys. Okay, baka talaga bullish lang talaga si Donald Trump sa mga nangyayari sa crypto. Let's see Sa daily, ganun pa rin. Naghanap. May trade ako kanina na stop out lang. Pero profit pa rin naman guys. Ay, paano. Pinabayan ko lang nakuha ko yung ilalim din. Nag-pump goods. Nakuha ko tong ilalim kanina eh. Nakasabay ako sa ilalim din. Pump. Yung last na trade ko, na stop out din ako kasi binaba ko yung kasi nag-break even ako eh. If ever ano mangyari. So, profit na sana kaso nag-break even ako noon. Kumita rin naman, $10 lang. Kaso, binbreak even ko. Kung hindi ko sana binbreak even, $500 sana siya. Kaso, wala eh. Na-stop out. Dito sa trade na to kanina umaga. Stop out din. Nag-break even ako. Tapos, para hindi tayo stop out din. Hindi ko expected na nabagsak pa siya. Then, umangat ulit. Ngayon, umangat na ulit. Ewan ko lang still waiting tayo na ako sa possible entry ko ngayon. And then, mabantayan ko muna yung galaw ng market. Kasi, sa CoinGlass, tingnan natin kung asan yung liquidity. Medyo naaral ko pa yung next move ko kasi may liquidity tayo dito. Dumadami ang naglolong possible hindi liquidity ng market maker mamaya. If ever na magkaroon pa tayo dito ng liquidity sa taas, possible unahin muna ng market maker yon bago itong ilalim. Ayun lang, basic TA lang guys. Tapos sa chart pa rin natin, wala still waiting pa rin tayo sa flag kung magbe-breakout. Then measure move ito ay measure move lang, di natin alam kung kailan to magbe-breakout or another leg up ulit. Then ito yung ating weekly the touch, then let's see, then another down. Masyadong stiff kasi ito guys eh, pero let's see, tingnan natin. First time ko kasi mag-trade ng ganito, yung stiff yung galaw niya. Pero same siya dito, pero let's see tingnan natin 1, 2 then 1, 2, 3 then another leg up. Tingnan natin, first time ko kasi mag-trade ng ganitong stiff na stiff. Tapos stiff, puro stiff yung ginagawa niya. Kaya ayun lang, bali paalala ko lang guys kung magte-trade, huwag masyado over leverage. Yung position sizing laging i-check, and then i-check nyo lagi yung margin nyo ayun lang. And then always remember, trend is a friend. Bye bye. Trading is never as easy, but who say you can't have fun? In every minute you lend, the more you will enjoy. As you grow up in this industry, you will find yourself, and so round yourself with people who will help you to grow up as trader. It's hard in the first place, but I am sure you will be successful. As a trader, always remember trend is your friend.